Mga kaibigan, alam niyo ba kung bakit tayo mahilig sa kwentong kababalaghan? Siguro dahil sa kaba, sa takot na nararamdaman natin. Pero higit sa lahat, dahil sa misteryo, sa mga tanong na walang kasagutan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pinakahindik-hindik at pinakamisteryosong urban legends sa Pilipinas. Mula sa mga multo na nagpaparamdam, hanggang sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Handa na ba kayong matakot at magta? Kung oo, halina't sumama kayo sa akin at tuklasin natin ang mundo ng mga alamat at misteryo. Dito sa madilim at tahimik na kalsada ng Balete Drive sa Quezon City, usap-usapan ng isang babaeng nakaputi na bigla na lang sumusulpot sa gabi. Maraming kwento ang bumabalot sa kanya. May nagsasabing biktima siya ng isang aksidente, habang ang iba naman ay naniniwalang kaluluwa siyang naghahanap ng hustisya. Ilang motorista na ang nagkwento ng kanilang nakakakilabot na karanasan. May nakakita sa kanya na nakatayo sa gitna ng kalsada, ang iba naman ay nagsasabing sumakay mismo sa kanilang sasakyan. Ang sigurado, ang alamat ng White Lady ng Balete Drive ay mananatiling palaisipan at babalot ng takot sa mga dumadaan sa lugar na ito. Noong 1982, isang trahedya ang yumanig sa bansa. Gumuho ang Manila Film Center habang ito ay ginagawa pa lamang at daan-daang manggagawa ang naipit sa loob. Ang sabi-sabi, minadali ang konstruksyon ng gusali at ang mga kaluluwa ng mga nasawi ay naiwan at hindi matahimik. Hanggang ngayon, marami ang nagsasabing may naririnig silang mga ungol at sigaw sa loob ng Manila Film Center, lalo na sa gabi. May mga nakakakita rin daw ng mga anino at mga kakaibang nilalang. Totoo man o hindi, ang trahedya ng Manila Film Center ay isang paalala sa atin na dapat nating pahalagahan ang buhay ng bawat isa. Chapter 3. Sa gitna ng kaunlaran ng Ortigas Center, may isang alamat na bumabalot sa Robinson's Galleria. Isang nilalang, kalahating tao, kalahating ahas, ang sinasabing naninirahan sa basement ng mall. Ayon sa kwento, ito raw ay anak ng may-ari ng mall na isinumpa at nagkaroon ng kakaibang anyo. May mga nagsasabing nakakita na sa nilalang na ito sa mga malililim na bahagi ng mall, lalo na sa basement kung saan matatagpuan ang mga bodega at utility room. Ang alamat ng ahas ng Robinson's Galleria ay nagpapatunay na kahit sa mga modernong lugar, mayroon pa ring mga misteryo na hindi natin kayang ipaliwanag. Chapter 4. Sa malamig at maulap na lungsod ng Baguio, nakatayo ang Diplomat Hotel, isang lugar na kilala sa kanyang ganda at sa kanyang madilim na kasaysayan. Noong World War II, naging kanlungan ito ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, at marami sa kanila ang nasawi sa loob ng gusali. Simula noon, usap-usapan na ang Diplomat Hotel ay pinamumugaran ng mga kaluluwa. May mga nakakakita daw ng mga sundalong naglalakad sa mga pasilyo, at may mga nakakarinig din ng mga ungol at daing sa gabi. Totoo man o hindi ang mga kwento, ang Diplomat Hotel ay mananatiling isang misteryo at isang paalala ng mapait na nakaraan. Chapter 5. Sa puso ng Kabisayaan, may isang nilalang na kinatatakutan ng marami ang aswang. Ang Capiz ay kilala bilang aswang capital of the Philippines, at maraming kwento ang bumabalot sa mga nilalang na ito na may kakayahang magpalit ng anyo at kumain ng laman loob ng tao. May mga nagsasabing nakakita na sila ng aswang na nagpapalit ng anyo mula sa tao patungo sa aso, baboy o paniki. Marami ang natatakot sa gabi, lalo na kung kabilugan ng buwan, dahil ito raw ang panahon na lumalabas ang mga aswang para maghanap ng kanilang mabibiktima. Ang aswang ng Capiz ay isang paalala na sa likod ng ating mga paniniwala, may mga bagay pa rin sa mundo na hindi natin lubos na maipaliwanag. Mga kaibigan, ang mga kwentong ito ay patunay lamang na ang Pilipinas ay hindi lamang mayaman sa kultura at kasaysayan, kundi pati na rin sa mga misteryo at alamat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan at misteryo. Hanggang sa susunod mga kaibigan. Mag-ingat at laging maging mapagmatyag. Maraming salamat po.